Kadalasang ginagampanan ng mga ama ang tungkuling tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng kanilang pamilya. Kabilang na dito ang physical protection, ngunit pati na rin ang emotional at psychological support para sa isang ligtas na kapaligiran. At para maramdaman ng bawat miyembro ng pamilya na sila ay ligtas. Ngunit paano kung ang ama na inaakala natin na magbibigay ng proteksyon ay ang siya pang palang magiging sanhi ng trahedya? Si Anthony Todd o Tony ay nakatira kasama ng kanyang asawa at 3 anak sa bayan ng Celebration sa Florida. Ang magandang lugar na ito ay katunay itinayo ng The Walt Disney Company at malapit lamang ito sa Disney World Orlando. Ang pamilya ay lumipat sa Celebration noong 2017. Si Tony at ang kanyang asawa na si Megan ay nakatira sa Connecticut bago nila ibinenta ang kanilang bahay at nag-umpisang mangupahan sa Celebration. Ang mag-asawa ay may 3 anak. Si Alec, 13 years old, Tyler, 11 years old at Zoe, 4 years old, at ang kanilang family dog na nagangalang Breezy. Si Tony ay 46 years old at isang physical therapist. Siya ay nagsanay sa Connecticut at bumalik sa Florida para sa kanyang trabaho. Pag weekends ay nagtuturo si Tony sa mga bata sa kanila para maglaro ng soccer at napaka-hands-on na ama ni Tony sa kanyang mga anak. Si Megan naman ay malumanay, mabait at sobrang maalagang ina. Ang 2 nilang anak na si Tyler at Alec ay mahilig maglaro ng piano at magbasa ng mga libro. Ang pamilya ay may kaya sa buhay. Kung pagbabasehan mo ang trabaho at kung saan sila nakatira, ay makikitang stable naman ang mga ito. Noong April 2019 na diskubre na si Tony ay naniningil ng serbisyo na hindi naman natatanggap ng kanyang mga pasyente. Matapos ng investigasyon, nalaman na ang pera na nakukuha niya ay ginagamit pala niya sa pagbayad sa renta ng bahay nila sa Celebration at sa kanilang mga family trips sa Disney World. Kumuha pa ng karagdagang loan si Tony sa isang firm sa New York na kalaunan ay nagsampa sa kanya ng kaso dahil hindi siya nakapagbayad. Sa una ay pinanatili ni Tony na siya inosente sa mga investigador, ngunit kalaunan ay inamin din niya ang kanyang pagkakasala. Walang kaalam-alam si Megan at mga anak nito tungkol sa fraud dahil hindi naman sila involved sa kanyang trabaho. Dagdag pa doon ay may iba pa siyang mga loan na umabot sa halos $200,000. Sinabi ni Tony sa fraud investigators na walang alam si Megan tungkol sa kanyang utang. Maswerte na lamang at hindi siya ineresto at hinayaang makabalik sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang mga loan at malaking utang kaya nahirapan din si Tony na mabayaran ang renta ng kanilang bahay. Katunayan ay mayroon ng eviction notice na natatanggap si Tony. Halos hindi na kinakaya ni Tony ang lahat ng pressure at halos hindi na rin siya nakakapag-isip ng maayos dahil sa napakaraming pasanin sa pera at pressure upang hindi malaman ng kanyang pamilya ang mga nangyayari, kaya nakapag-isip si Tony ng malagim na plano. Sa kabila ng lahat ng problema niya sa pera na siyang bumabagabag sa kanya, noong November 2019 ay sinabi ni Tony sa pamilya ni Megan na sila ay aalis ulit para sa panibagong bakasyon. Kaya baka hindi ito makakontak sa kanyang pamilya ng ilang araw. Ngunit nagumpisang mag-alala ang pamilya ni Megan dahil matagal na panahon na nilang hindi ito nakakausap. Hindi nagawa ni Megan na tumawag o mag-message man lang sa kanila. Katunayan kahit ang pamilya ni Tony ay nag-aalala na rin. May kapitbahay din na nag-message kay Megan tungkol sa eviction notice na nakalagay sa labas ng kanilang pintuan. Nag-reply si Megan ngunit napakaikli lamang ng kanyang sinabi. Dahil sa pag-alala kay makailang beses na hiniling ng pamilya ni Tony sa mga sheriff deputies na magsagawa ng wellness check sa inuupahang bahay ng pamilya. Sa isang punto ay nag-alala din ng FBI agent na siya nag-iimbestiga sa kaso ni Tony sa fraud sa Connecticut at hiniling sa Florida Sheriff's Office na ilocate si Tony. Kahit makailang beses nang nagsagawa ng wellness check ang mga pulis ay wala silang nakita. Bandang huli, kinakailangan na ng mga federal agent at deputies na pumasok sa bahay at kailangan nilang gumamit ng warrant of arrest para sa kanyang di umano'y kasong fraud noong January 13. At doon na sila may nadiskubre. Noong nag-doorbell na ang mga pulis ay sa wakas binuksan na sila ni Tony. Nanginginig at mukhang takot na takot at balisa ito. Noong tinanong siya kung nasaan ang kanyang asawa at mga anak, ay sinabi niya na nag-sleep over ang mga bata sa bahay ng kaibigan at natutulog naman ang kanyang asawa.
Ang kanyang kilos at pag-uugali ay nagdulot ng hinala sa mga pulis kaya pinasok na nila ang bahay. Pagkapasok nila ay agad nilang naamoy ang masangsang na amoy kaya alam nilang may masamang nangyari. Pagkaakyat nila ng hagdan papuntang second floor ay dumiretso agad sila sa master's bedroom. Pagkabukas nila ay bumulaga sa kanila ang wala ng buhay na si Megan at 3 anak nila. Ang kanilang mga katawan ay naaagnas na at nakabalot sa mga kumot. Nagpapakita na ilang araw na silang patay. Nakita din ng mga pulis na namatay ang kanilang family dog na si Breezy. Ang lahat ng biktima ay may mga saksak sa kanilang katawan maliban na lamang kay Zoe. Sa isinagawang investigasyon, lahat sila ay nakitaan ng mataas na dosage ng Benadryl sa kanilang katawan. Nakita din ang mga bote ng Benadryl sa loob ng bahay. Katunayan ay nanirahan si Tony sa loob ng bahay na kasama ang mga bangkay ng ilang araw. Noong tinanong si Tony ay kakaibang kwentong ibinigay niya sa mga pulis. Sinabi niya na lumalala na ang kalusugan ng kanyang asawa at naging obsessed ito sa idea ng reincarnation. Sinabi niya na napag-isipan din nilang mag-asawa na magpakamatay na lamang dahil darating na ang apocalypse. Ayon kay Tony, naniniwala si Megan na pag namatay silang lahat ay masusunog ang karma sa kanilang pamilya at makakatanggap sila ng gantimpala at kaligtasan sa kabilang buhay. Dagdag pa niya na merong suicide note si Megan na isinulat niya para sa kanilang pamilya. Ayon sa isinulat ni Megan, ang pamilya ay nagdesisyon na mamatay ng magkasama at binanggit ni Megan ang pagpapakamatay ng kanyang ama at ang makadalawang beses niyang nakunan bilang rason kung bakit na-depress ang buong pamilya. Sa kalagitnaan ng note ay nakasulat din na ang pamilya ay nabubuhay sa araw-araw na patuloy na takot sa ama ni Tony na si Robert na nahatulan ng pagtatakang pagpatay sa kanyang asawa. At sa huling parte ng note ay nakalagay na ang tanging hiling lamang nila ay mamatay silang magkasama. Hiniling din nila na ang kanilang mga abo kasama na ni Breezy ay itapon sa karagatan o di naman kaya ay ilibing sa Harkness Memorial State Park sa Waterford. Humingi din sila ng paumanhin at pag-unawa sa kanilang pamilya dahil sa kanilang desisyon. Sinabi ni Tony sa mga pulis na sabay nilang sinulat ni Megan ang nasabing note. Ngunit sa panahon ng kanyang trial ay binago niya ang kanyang statement at sinabi na si Megan lamang ang gumawa nun at ibinigay lamang sa kanya. Iprinisinta sa korte ang note na yon, ngunit patuloy pa rin si Tony sa pagtanggi na may kinalaman siya. Sinabi pa niya na kahit mga anak nila ay gusto rin sumama sa plano nilang pagpapakamatay. Ngunit ang tanong, bakit buhay pa si Tony? Nung tinanong siya ng mga pulis kung paano namatay ang mga bata ay sinabi niya na tinakpan niya ng unan ang mukha ni Zoe at ang 2 lalaki naman ay sinaksak niya sa katinakpan din ng unan ang mga mukha. Si Megan naman daw ay sinaksak ang sarili at uminom ng napakaraming Benadryl. Pero nung hindi pa siya namatay ay hiniling ni Megan kay Tony na gusto niyang makasama ang kanyang mga anak sa kabilang buhay. Kaya tinakpan na rin ni Tony ang mukha ni Megan ng unan. Nung sinuri ang katawan ni Tony ay nakita din na may Benadryl sa kanyang sistema, ngunit hindi niya kayang saksakin ang kanyang sarili. Habang nasa kwarto lang ang kanyang pamilya at naaagnas na, ay nakuha pa ni Tony na uminom at kumain. Ang kanyang buong pahayag tungkol sa apocalypse at kwento ng pagpapakamatay ay parang hindi kapanipaniwala ayon sa mga pulis, kaya ineresto si Tony. Siya ay kinasuhan ng 4 counts of murder at 1 count ng animal cruelty. Sinabi ni Tony sa mga detectives ang detalye kung paano niya pinatay ang kanyang mga anak at aso. Sinabi ni Tony na sinubukan din niyang mamatay matapos makita na wala ng buhay ang kanyang asawa at mga anak. Kaya siya uminom ng Benadryl, ngunit di umano niya kinaya na saksakin ang kanyang sarili. Ayon sa report na iprinisinta ng mga medical examiner, ang sanhi ng kamatayan para sa lahat ng 4 na biktima ay homicidal violence dahil sa hindi tiyak na paraan at Benadryl intoxicity. Ayon sa crime scene photos, ang ginamit sa pagsaksak sa mga biktima ay hunting knives. Hindi rin malaman ng medical examiner kung ang mga bata ba ay sinakal o tinakpan ng unan sa mukha. Napatunayan din na ang mga saksak na natamo ng mga biktima ay ginawa matapos nilang mamatay. Nalaman din na konting Benadryl lamang ang nasa katawan nila. Ang panganay na anak ay nanlaban pa nung isinagawa ang pagpatay dahil sa nakitang mga kalmot sa liig ni Tony nung siya ay inaresto. Ang kanyang kamay ay may mga paltos din at hiwa. Nakita din ng mga crime scene investigator na may hawak pang rosary ang panganay na anak nung siya ay namatay. Ang lahat ng mga ebidensyang nakita ay nagtuturo na si Tony nga ang pumatay sa buo niyang pamilya.
Ngunit bigla na lamang binago ni Tony ang buong kwento tungkol sa kung anong nangyari. Sa mga oras na yon ay sinabi na naman ni Tony na si Megan ang nasa likod ng nangyaring krimen. Sa sulat na ginawa ni Tony para sa kanyang ama ay sinabi niya na pagka-uwi niya ay nakita niyang pinatay na ni Megan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng paglalagay ng napakaraming Benadryl sa pudding pie na ginagawa niya at saka sinaksak ang mga bata. Saad pa niya nung kinumpronta niya si Megan ay agad na sinaksak ni Megan ang kanyang sarili at namatay ito sa mismong harap niya. Ngunit alinman doon ang totoong kwento o nangyari, ang pinakaimportante doon ay ang katotohanan ng pinatay ni Tony ang kanyang pamilya. Noong March 1980, noong 4 na taon pa lamang si Tony at ang kanyang pamilya ay nakatira pa sa Pennsylvania, ay may pumasok sa kanilang bahay at binaril ang kanyang ina. Ayon sa 1981 article ng Philadelphia Inquirer, narinig umano ni Tony ang sigaw ng kanyang ina bago ito binaril. Ang ama ni Tony na si Robert ay isang special education teacher at wrestling coach. Ngunit kalaunan ay kinasuhan ito ng attempted murder. Ayon sa report ay inakusahan ito sa pag-hire sa kanyang dating estudyante na may learning disabilities na si John Chermonte, 19 years old, para barilin ang kanyang asawa noong taong 1980. Si Loretta na ina ni Tony ay himalang nakaligtas mula sa pamamaril, ngunit nabulag ang kanyang kaliwang mata. Itinanggi ni Robert ang kanyang involvement sa pagpapapatay sa kanyang asawa. Ngunit siya ay natulan noong December 1980 at sinentensyahan ng 10 to 20 years na pagkakakulong ayon sa Philadelphia Inquirer article. Dahil sa nangyari sa pamilya ni Tony at sa lahat ng traumang dinanas na maaaring naging dahilan sa kung ano ang nangyari sa kanyang mismong pamilya. Kahit ang ama ni Tony ay sinabi na maaaring isang factor din ang trauma na pinagdaanan niya. Si Tony ay binansagan na killer Disney dad na nagkaroon ng paglilitis at paghatol noong April 2022. Ang mga prosecutor ay hawak ang lahat ng ebidensya mula sa mga confession ni Tony at sa di umanong suicide note ng mag-asawa hanggang sa forensic reports para sa 6 na araw na trial. Ngunit ang abogado naman ni Tony ay walang gaanong panlaban sa kaso. Ang napakaraming ebidensya iprinisinta ay sapat na para sa hatol. Ngunit sa kabila nun ay nag-plead not guilty si Tony. Giit niya na ang pangalawang statement niya ay totoo na si Megan ang pumatay sa kanilang mga anak. Dagdag pa niya na ang unang statement niya tungkol sa pagpapakamatay nila at ang paniniwala sa apocalypse ay isang kasinungalingan lamang para maprotektahan ang kanyang asawa. Sa trial ay sinabi din niya ang pakikibaka ni Megan sa sakit na Lyme disease at ng kanyang depresyon matapos niyang makuna ng 2 beses. Pinagdiinan pa ng defense ang tungkol sa trauma na dinanas ni Tony mula nung bata pa siya. Ngunit walang laban yon sa mga ebidensyang hawak ng prosecutor. Saad pa ng defense na ang toxicology reports at autopsy reports ay hindi talaga tumuturo sa pumatay. Sa panahon ng trial ay makikitang napaka-emotional ni Tony at madalas siyang umiiyak. Ngunit bakit niya hinayaang mabulok ang katawan ng kanyang pamilya sa loob ng 3 linggo at paano niya na kayang tumira sa bahay na kasama ang patay na mga katawan? Noong April 2022, matapos ang 6 na oras na deliberasyon, si Tony ay napatunayang guilty sa kasong 4 counts ng first-degree murder at 1 count ng animal cruelty sa pagpatay sa kanilang aso na si Breezy. Ibinaba ng hukom ang 4 na magkakasunod na life sentence ng walang parol para kay Tony. Dagdag pa doon ang karagdagang 1 taon para sa animal cruelty. Hindi masaya ang pamilya ni Tony sa naging hatol sa kanya dahil para sa kanila ay inosente ito. Ngunit paano ang isang inosenteng ama ang makakayang tumira sa bahay kasama ang naaagnas na katawan ng kanyang pamilya? Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!